Rodolfo Dolphy Quezon ay pumanaw na. 8:34 p.m. noong July 10, Martes, nang opisyal na kinumpirma ni Eric Quezon ang pagpanaw ng kanyang ama. But where his spirit was strong, his body had so weakened, he had to go. Bagamat malungkot, may 5 nakakamanghang pangyayari bunga ng paglisa ni Dolphy. Number 5, naging worldwide trending topic. Mula sa mga naunang tweets na nagbabalita ng kanyang pagpanaw hanggang sa mga sumunod na posts ng pag-alala at pagpupugay, talagang naging malikhain ang mga Pinoy sa pag-express ng kanilang kalungkutan sa internet. Number 4, naging international headline. Ang pagpanaw ng The Philippines Comedy King ay ibinalita ng Associated Press at mga foreign news channels tulad ng CNN, Fox News at New York Times. Number 3, idineklara ng Malacanang ang National Day of Remembrance. Naganap ito noong Friday the 13th sa bisa ng Proclamation Number 433. Number 2, dinagsa ang lamay. Magmula noong Miyerkules, libo-libo ng mga tagahanga ni Dolphy ang pumila para masilayan ang kanilang idol. Di alintana ang init ng araw at ang buhos ng ulan. Kagabi, sa huling lamay, ilan sa mga dumalaw na fans ay nagbihis Markova pa. At number 1, sambayan ng Pilipino nagkaisa sa pagluluksa. Pansamantalang natigil ang awayan sa internet at maging ng mga magkakaribal sa media networks upang sabay-sabay nagunitain ang buhay ng Comedy King. Sa kanyang pagpanaw, tila nagpaalala na lahat tayo'y napatawan ni Dolphy. At ngayong araw, July 15, 2012, sabay-sabay ulit tayong nagpapaalam ng may panalangin at pasasalamat sa iyo. Ang aming pinakamamahal na Mang Dolphy.